Okay, so for this example, punta lang kayo dito sa C++. Merong content dito. So as of the moment, array, functions, and classes pa lang yung currently wino-workout ko. So etong previous wala pa siya. So you go sa array lang. And then activity, frequency counter. At yung una natin is weekend activity shuffle. So click nyo lang yan. And then ito yung sample ito yung title, ito yung problem statement, ito yung example of code natin. So, explain ko yung code and then ira-run natin siya dito sa online compiler natin, no, para makita nyo yung output. So, siguro i-run ko na muna. So, kakopy ko siya. Then, paste lang natin siya dito, i-run natin. So, mapapansin nyo, meron tayong shuffle weekend activity. So, every time na ira-run ko, mag-change yung position ng mga yan. So, yung una, movie night siya. Ngayon, picnic. Next naman ay, yan, movie night, hiking, brunch, picnic, stargazing. Next is hiking, movie night, picnic, brunch, stargazing. Then, brunch na siya ngayon, stargazing, picnic, movie, hiking. So, nag-change over time yung list of activities natin while running yung program. So, explain lang natin, no, yung code na to. So, eto ngayon siya. Oops, wait lang, mali to. Nasa array tayo and then weekend activity shuffle, ayun siya. So, dito meron tayong libraries. So, ang una is yung IOStream, which is for input-output natin. Meron naman tayong CSTDLIB. So, ginagamit natin siya para makapag-random tayo ng number. So, meron tayong mga syntax na ginagamit kapag tinawag natin si CSTDLIB. Ito si srand at saka si rand. So, yan yung gamit ni CSTDLIB. Tapos, si ctime naman, obviously, kung para saan siya, to use yung date and time na meron tayo, current, no, sa ating time ngayon. So, ginagamit natin siya sa srand natin, time 0. Okay? So, meron tayong using namespace std. So, basically, para lang hindi natin ilagay yung std every time na nagsi-see out and see in or nagke-create tayo ng program dito. So, para hindi ulit-ulit na tina-type nyo yung std. Next is meron tayong data type na string. So, since string yan guys, gagamit kasi tayo ng mga words, mga pangalan ng mga activities such as hiking, brunch, movie night, picnics. So, example of strings yan. Now, ang variable natin is activities kasi nga mga activity yung i-print natin na mga elements. Then, mapapansin nyo, meron tayong bracket dito. No, ang bracket natin na ito is for array siya. As you can see, wala naman siyang number sa loob. Kapag ang isang array guys, nakita nyo na wala siyang number sa loob, ibig sabihin yan, nagdidepende siya kung ilan yung value na ilalagay mo sa loob ng kanyang curly bracket. So in this case, kung bibilangin mo 0, 1, 2, 3, 4. So ibig sabihin, 4 ang nakalagay dito. 4 activities yung i-handle natin. Pag nagdagdag ka pa dito, magiging 5 na nun. So nakadepende yung size niya kung ilan yung nilagay mo sa loob ng kanyang curly and opening curly bracket. Okay? Next is meron tayong int n. So si n, pinakatrabaho niya is kunin kung ilang numbers yung meron ka dito sa mga activities. So in this case, 4 lang naman. Starting with 0 sa index. 4 activities yung meron tayo. And then, paano malalaman ni n? Diyan papasok yung function natin na size of. So, ang pinakatrabaho ni size of is kunin yung exact number ng mga activities na yan. Okay? So, papakita natin paano yung computation niya. Pero before that, mapapansin nyo sa size of meron tayong parentheses. Yan, both no, na size of meron tayong parentheses. And sa loob ng parentheses niya nakalagay yung activities.
So, sino ba si activities? So, eto siya, yung mismong array natin na nag-handle ng mga activities natin na to. Then, we will use divide para kunin kung ilang elements yung meron tayo sa activities array natin. So, tingnan natin siya. So, una, ilang ano ba to? Ilang numbers of um, elements meron tayo. So, we will count it as human, no? So, nag-start tayo sa 1. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, we have 5 elements. Now, let's say, each element na ito, no, is 32 bytes. So, let's say each element is 32 bytes. So, i-multiply natin siya into 32 equal to 160. Okay? So, 160 overall, no? And then, dito natin gagamitin yung ating division. So, ang gagawin natin, so, 160 divided by kasi divide to. Mapapansin nyo yung activity natin ay naka-index 0 lang siya. So, kung naka-index 0 lang yan, eto lang siya. So, ano nga kasi, ilan nga kasi yung byte ng per element? So, 32 byte. So, i-divide natin siya into 32 byte. So, equal natin siya ngayon, mapapansin nyo, 5 yung output. So, using yung divide at saka yung size of natin, malalaman natin kung ilang numbers or kung ilan yung element natin. So, bilangin natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5. So, yung computation, 5 po siya. So, yan yung purpose ng size of natin. Baga, kinukuha niya yung numbers of elements, then pinapasa niya kay n. Okay? So, ngayon, meron tayong srand time dito. So, ang pinaka-purpose ng srand natin is to randomize number every time na i-run natin yung program. Kung mapapansin nyo dito, every time na i-run mo yung program, nag-iiba yung position. Okay? So, yan yung purpose ng srand natin. To random generator or to randomize yung mga numbers natin. Now, next we have yung for loop. So, sa for loop natin, meron tayong variable na I. So, in-equal natin siya sa 0. Okay? Ang 0 kasi natin, ito si hiking. So, starting 0, 1, 2, 3, 4. Index yung pinag-uusapan, no? Since index ito, kaya naka-0 tayo. Now, meron tayong I is less than to n. So, ano yung pinaka-purpose ng I less than to n? Si n kasi, hawak niya yung number of elements. Kung ilan yung mga elements natin. Okay? So, ngayon, ito yung starting 0, ito naman yung end natin. Which is yung n natin or kung ilan yung elements. Now, meron tayong incrementation, of course, para umandar yung counting natin dito. Next is meron tayong int j. Ang purpose naman ni j is kunin yung random number natin. So, dito si srand, ito yung nagra-randomize every run. So, minimake sure niya na nag-iiba yung number. While si rand naman ay gagamitin natin para sa scope or sizing ng mismong activities natin. Let's say for example, meron tayong babalik ko lang pala 'to. So, let's say for example, we have 0, 1, 2, 3, 4. Ngayon, si rand, guys, ang imi-make sure niya na kapag nag-random siya, magi-start siya palagi sa 0 at matatapos siya palagi sa 4. Yan ang purpose ni rand. Kumbaga, tinitignan niya kung ilan elements at kung ilan yung ipinapaikot niya. Okay? So, huwag kayong magpapalito. Si srand, make sure randomize.
Si rand naman, ang pinakatrabaho niya, make sure na mag-count siya within the number of elements. So, kung meron kang 0 to 4 lang yung irarand niya. Okay? Si srand naman, may make sure niya na nag-iiba yung position ng bawat elements. Okay? So, ngayon, meron tayong function na swap. So, ang pinaka-purpose ng function na swap is pagpalitin yung value sa loob ng parameter niya. In this case, meron tayong activities I, which is eto, starting with 0 and end with n. Tapos meron tayong activities J, eto naman siya, yung kumukuha ng scope ng random number natin. Okay, so paano ba siya nangyayari? So let's say for example, di ba eto si I, tapos eto naman si J. So let's say for example, ni-run natin yung program. So since ang I natin, ang sabi natin dito ay 0 siya, so lalagay natin 0. So kung 0 yan, eto siya. Okay? Now si activity, ang nasa bracket natin ay si J. So eto si J. Ang purpose ni J, kunin kung sino yung ni-randomize natin sa scope. So let's say for example, ang na-randomize natin ay 3. So ano yung mangyayari sa list natin ngayon? So kukunin niya si 3, yan, tas isuswap niya kay 0. So mapupunta dito, tapos ito naman, mapupunta siya dito. Kaya kung mapapansin nyo, nung nirarun natin, nag-change yung sa taas. Kasi yun yung function na ginagawa natin. Pinagsuswap natin, no? Yung mga numbers. So let's say for example, no, since ito ay sabihin na natin 3 na to, and then ito naman naging 0, tapos nirun natin siya ulit. Let's say for example, itong J natin, ang naging value niya ay 4. So ang mangyayari, ang 4 naman, mapupunta siya dito. While si 3 naman, mapupunta siya dito. So ganyan nangyayari yung swapping natin or yung pagra-randomize ng ating for loop dito. Tsaka ng rand natin. And even yung swap natin. So, ganun siya nangyari. So, ito yung pinaka-core ng program natin kasi ito yung nagpapaandar. Tapos, meron tayo cout, shuffle weekend activities, which is ito nga, isa-shuffle natin siya. So, ito yung cout lang naman. And then, naka-for loop tayo dito kasi gusto nating i-print yung mga activities na meron tayo. So, naka-cout din yan. Okay? So, kung mapapansin nyo, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Mapapansin nyo, si I kasi dito, naka-equal siya kay 0. Okay? So, ayaw naman natin na mag-count siya ng 0 dito. So, nilagyan mo siya ng +1 para pag nag-count siya, mag-i-start siya sa 1. Then, yung activities I, kasi nga pinagsuswap natin dito, so kung ano magiging value nito, ito yung ipiprint natin. Okay, so kapag rinan natin siya ulit, mag-iiba yung value. Okay, so run natin siya ulit. Ayan. So, ang gagawin natin kapag guys, okay, so kapag inalis nyo to, mawawala yung counting natin dito. Okay, so alisin din natin to. Yan lang siya. So, copy, reload muna natin, paste, run. So, mapapansin nyo, wala na yung mga numbers sa gilid. Kasi inalis natin yung I plus 1 dito. So, kapag binalik natin siya, papansin nyo, babalik na yung 1, 2, 3, 4, 5 natin. So, yun yung example of weekend activity shuffle natin dito sa C++.